Solid itong forward na si Jerami Grant, malakas umiscore, gustong kunin ng Lakers. Pero bago yan, ito pala ang dahilan kaya hindi nakuha ng Lakers si Klay Thompson. Opisyal na nga pong nasa Dallas Mavericks si Klay Thompson matapos mag-agree ito sa 3 years $50 million deal para sa nasabing team. May bago ng Big 3 ang Dallas na binubuo ni na Kyrie, Luka at ni Thompson. Pero bago pa man mapunta sa Dallas, matunog na team din na nalilink kay Klay ang Lakers. Naayon pa sa report, willing si LeBron na mag-pay cut para lang makuha ng Lakers ang former 5-time All-Star. Ayon din sa report, tinawagan kagad ni LeBron si Klay Thompson once nag-open na ang free agency. Pero bakit nga ba hindi napunta sa Lakers si Klay Thompson? Ayon sa report, nag-offer daw ang Lakers ng $20 million per year para kay Klay at nag-propose ng isang sign-in trade deal para sa Warriors kabilang si D'Angelo Russell, pero nireject lang daw ito ng GSW. Wala nang Warriors dynasty kung wala si Klay Thompson. Bukod sa pagiging 5-time All-Star at 4 times NBA champion, maraming individual record na ginawa si Klay sa GSW, kabilang dito ang 37 points in 1 quarter, na most points in a single quarter all-time, 60 points in 11 dribbles playing 29 minutes, at 14 3-point shots made sa isang laro, na most 3 points made in a single game. Samantalang Jerami Grant gusto rin kunin ng Lakers. Matapos bigong makuha si Klay Thompson, nalilink din sa Lakers ang Bulls forward na si DeMar DeRozan, nakasalukuyang free agent din. Pero hindi nga lang po si DeMar ang nalilink sa Lakers dahil maging ang Blazers forward na si Jerami Grant ay nalilink din sa nasabing team. Dahil ayon sa report ni Anthony Irwin, nasa consistent talk daw ang Lakers at Portland sa deal na gagawin nila kay Jerami Grant. Next season sasahod nga po si Grant ng $29.7 million kaya siguradong isasama ng Lakers si D'Lo na may $18.7 million salary kabilang ang ilang player o picks. Kilala nga po si Jerami Grant bilang isang reliable scorer na maaasahan talaga ng team pagdating sa puntos. Last season nag-average ito ng 21 points, 3.5 rebounds sa 2.8 assists per game while shooting 40% sa 3-point area. Kaya kung di makuha ng Lakers si DeMar DeRozan, dapat ipurso nila ang pagkuha kay Jerami Grant. Naging hati ang opinyon ng mga Lakers fans ukol dito. Ayon sa isang fan, sana makuha daw si Grant ng Lakers dahil malakas daw talaga itong maglaro. May komento naman na big man daw ang kailangan ng Lakers, hindi isang wing player na may malaking kontrata. Ayon naman sa isang fans, gusto niya daw si Grant sa Lakers dahil magaling daw talaga itong maglaro, pero isang sentro daw talaga ang kailangan ng team para muling maglaro bilang power forward si Anthony Davis. Ano masasabi niyo dito mga brother?